Nang basahin ang testamento ng kanilang ama, pinahati-hatian ng kanyang nga kapatid ang malaking kayamanan. Ang napunta sa kanya ay isang matandang kabayo na walang sinuman ang gusto. Pinagtawanan siya sa harap ng notaryo. Tinawag siyang walang silbi sa pamilya. Ang hindi nila alam, ang hayop na iyon ay mayroong tinatago na itinago ng kanilang ama sa loob ng 30 taon. At kapag nalaman niya ito, pagsisisihan nila ang bawat tawa. Nang ilibing si Don Alejandro Reyes, ang pinakamayamang tao sa lambak ng Batangas, umulan ng tila pati ang langit ay nagluluksa. Pagkalipas ng 3 araw, umupo ang 4 niyang anak sa harap ng notaryo upang pakinggan ang testamento. Si Natalia, ang bunso, ay pumwesto sa upuan na pinakamalayo sa pinto. Hindi niya alam na sa hapon na iyon ay magbabago ng tuluyan ang kanyang buhay. Ang notaryo, isang lalaking may uban at makapal na salamin, ay binuksan ang selyadong sobra at nagsimulang magbasa. Kay Ricardo, ang panganay, ay mapupunta ang 200 hektarya ng lupang agrikultural at ang mga pangunahing bank account. Kay Emilio, ang pangalawa, ang lahat ng baka, mahigit 150 ulo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kay Fermina, ang isa pang babae, ay minananiya ang negosyo NMG Purong Caballo na may 30 rehistradong guri at ang maya pasilidad NMG Pangunahing Hacienda. At sa aking anak na si Natalia, basahin ng notaryo ng may mabagal na boses, iniiwan ko ang si Kidlat. Si Ricardo ang unang tumawa. Hinampas ang mesa gamit ang bukas na palat at humalahak na umalingaw-ngaw sa mga dingding ng opisina. Sumandal si Emilio sa kanyang upuan na may mapanuyang ngiti. Ang baliw na kabayo, iyon lang, sabi ni Ricardo nang hindi mapigilan ang sarili. Tiningnan ni Fermina si Natalia ng may pagkalamig. Iminumungkahi kong ibenta mo na lang sa katayan bago pa mamatay sa katandaan at gastos pa ang paglilibing. Ang hayop na iyan ay hindi man lang kasing halaga ng kinakain niya. Dagdag ni Emilio habang nakatingin ng diretso sa kanya. Palaging alam ni tatay na ikaw ang walang silbi sa pamilya, kaya ibinigay niya sa iyo ang nag-iisang bagay na walang kwenta. Kinailangan ng notaryo na humingi ng katahimikan ng 3 beses. Pakiramdam ni Natalia ay naubusan siya ng hangin. Hindi siya umiyak, hindi siya sumagot. Nanatili siyang walang kibo habang pumipirma ang kanyang magkapatid ng mga dokumento at pinahati-hatian ang mga ari-arian na hindi niya man lang alam na umiiral. Nang lumabas siya sa opisina na iyon, wala siyang pera para sa transportasyon ng kabayo na walang sinuman ang gusto. Wala siyang sariling bahay o ipon. Ang tanging natitira sa kanya ay ang huling salita na ibinulong ng kanyang ama sa ospital. Mga salita na sa oras na iyon ay hindi niya naintindihan. Alagaan mo siya tulad ng pag-aalaga ko sa iyo at ipapakita niya sa iyo ang hindi makikita ng iba. Lumakat si Natalia ang 3 kilometro sa ilalim ng ulan hanggang makarating sa hacienda kung saan nanirahan si Kidlat sa loob ang huling 10 taon. Ang kabayo ay nasa isang hiwalay na kural, malayo sa ibang mahayop na tila isang sakit na walang sinuman ang gustong mahawaan. Ito ay isang malaking uri, may madilim na balahibo na may mansangang lumang peklat. Mayroon itong 18 taon at isang reputasyon na nakakatakot kahit kanino. Sinipa nito ang 3 profesional na tagapagsanay, kinagat ang isang veterinaryo, at sinira ang mga bakot na kahoy na tila papel. Tinawag ito nga mga manggagawa sa hacienda na demonyo at nakukrus sila kapag dumadaan malapit dito. Pinagmasdan ito ni Natalia mula sa labas ng kural. Tiningnan siya ng hayop ng may pagdududa, humihilik at ibinabalik ang mga tainga na tila handa ng sumalakay. Binibining Natalia. Ang boses ay nagmula sa likod. Ito si Mang Ben, ang dating foreman kanyang ama. Mayroon siyang 70 taon. Baluktot ang likod dahil sa mga dekadang trabaho at may kalyo sa kamay ngang isang nakakakilala sa lupa ng mas mahusay kaysa sa anumang libro. Mang Ben, anong sorpresa? Hindi sorpresa, binibini. Hiniling ng iyong ama na narito ako kapag kinuha mo siya. Kumunot ang noni Natalia. Alam ni tatay na pupunta ako? Dahan-dahang tumango si Mang Ben. Maraming alam si Don Alejandro. Humingi siyang pabor sa akin bago mamatay. Sinabi niya na dapat ko siyang tulungan. Ngunit hindi ko masasabi kung bakit hanggang sa matuklasan niya ito ng mag-isa. Matuklasan kung ano. Tiningnan ng matanda si Kidlat. Hindi ko dapat sabihin iyan, ngunit matutulungan kita sa paglilipat ng hayop. Mayroon akong pickup truck at trailer. Oh, at alam ko ang isang lupang pinahiram kung saan ka maaring manatili habang nakahanap ka ng mas magandang lugar.
Wala nang naintindihan si Natalia. May iniwan ang kanyang ama ng tagubilin. May utos si Mang Ben na tulungan siya at isang kabayo na kinamumuhian ng lahat ay may itinago na dapat niyang tuklasin ng mag-isa. Nagpatong-patong ang natanong ng walang sagot. Bakit ginagawa itong tatay ko? Sumagot lang si Mang Ben, dahil mas kilala ka niya kaysa sa iniisip mo. Ang lupang pinahiram ay isang piraso ngang lupa sa labas ng bayan na may bahay na yero na walang kuryente o tubig. Pakari ito na isang malayong, pinsan ni Mang Ben na nakapunta sa Maynila para maktrabaho at hindi na balag bumalik sa lupang maraming taon. Inilagay ni Natalia si Kidlat sa isang pansamantalang kuwadra na gawa sa lumang kahoy at mga lona. Ang unang araw ay isang sakuna at sinipangang kabayo ang bakot ng may lakas na 3 tabla ang lumipat. Isang kapitbahay ang dumating na sumisigaw ng banta. Kung makatakas muli ang hayop na iyan, tatawagan ko ang mga otoridad. Nasalupain ka ang iba na may mapanganib na hayop? Nagpaumanhin si Natalia. Nangako siyang palalakasin ang bakot. Pinigilan niya ang luha hanggang sa umalis ang lalaki. Sa gabing iyon, natulog siya sa sahig ng bahay na yero gamit ang kanyang diakit bilang unan. Ang lamig ay lumulusot sa mga siwang. Sa labas, sinisipa ni Kidlat ang makadingding na kuwadra na tila gustong hibain ang buong mundo. Bandang alas 3 ng umaga, hindi na nakayanan ni Natalia. Umupo siya sa isang sulok at umiyak sa unang pagkakataon mula nang ilibing ang kanyang ama. Umiyak siya dahil sa kahihiyan sa opisina ng notaryo. Umiyak siya dahil sa mga taong ginugol niya sa pag-aalaga kay Don Alejandro habang ang kanyang mga kapatid ay lumalabas lang para humingi ng pera. At umiyak siya dahil hindi niya naintindihan kung ano ang kanyang nagawa upang maranasan iyon. Nang huminahon siya, tiningnan niya ang kuwadra. Tumigil si Kidlat sa pagsipa. Sa isang sandali, naisip niya na narinig ngang hayop ang kanyang pag-iyak. Ano ang tinatago mo? Bulong niya sa dilim. Bakit ka piniling ang tatay ko para sa akin? Hindi sumagot ang kabayo. Ngunit alam ni Natalia sa sandaling iyon na hindi siya susuko. Hindi dahil sa pagmamataas o katigasan ng ulo, kundi dahil may isang bagay sa mga salita ang kanyang ama ang nagsasabi sa kanya na may higit pa. Sa kwentong iyon at matutuklasan niya ito kahit pa ano ang mangyari. 3 buwan bago iyon, nakahiga si Don Alejandro Reyes sa isang kamanga ospital na nakakonekta sa mga makina na sumusukat sa bawat tibok ng kanyang mahinang puso. Nagbigay ngang forecast ang mga doktor ngang ilang linggo. Ang kanyang mapanganay na anak ay paminsan-minsan ay lumalabas. Pumipirma nga mapapeles at tumatawag tungkol sa maari-arian at manasama pasilyo. Si Natalia lang ang dumarating tuwing umaga ng alas 7 at nananatili hanggang sa pilitin siya ng manars na umalis sa gabi. Sa araw na iyon, mas malinaw ang isip ni Don Alejandro kaysa sa karaniwan. Hiniling niya kay Natalia na isara ang pinto at lumapit. Alam mo ba kung bakit hindi ko ipinagbili si Kidlat? Tanong niya ng may magaang boses. Hindi mo naman sinabi sa akin, tatay, dahil ang kabayong iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang lupain na mayroon ako, mas mahalaga kaysa sa baka, mas mahalaga kaysa sa mga bank account. Ngunit para lang sa taong marunong tumingin ng mabuti. Hindi naintindihan ni Natalia. Tatay, ang kabayong iyan ay 10 taon nang hindi nagpapahawak. Sinasabing lahat na baliw iyan, mahinang ngumiti si Don Alejandro. Nakikitang lahat ang gusto nilang makita. Ikaw ay palaging nakakakita ng hindi pinapansin ng iba. Kaya ibibigay ko siya sa iyo, tatay. Hindi ko kailangan ng kabayo. Kailangan ko. Pinutol niya ito sa pagsasalita. Hinawakan ang kamay niya ng may kaunting lakas na natitira sa kanya. Alagaan mo siya tulad ng pag-aalaga ko sa iyo at ipapakita niya sa iyo ang hindi makikita ng iba. Ipromesa mo sa akin. Ipinopromesa ko, ngunit, at kapag nalaman mo, maintindihan mo kung bakit ko ginawa ang mga bagay sa ganitong paraan. Maintindihan mo ang lahat. Isinara ni Don Alejandro ang kanyang mata. Naisip ni Natalia na nakatulog siya, ngunit nagsimula siyang makanta ng mahina ng isang oyayi. Ang parehong kinakanta niya sa kanya nung bata pa siya, ang parehong hindi narinig ni Natalia sa loob ng 20 taon. Nang matapos siyang kumanta, hinikpitan ni Don Alejandro ang kanyang kamay sa huling pagkakataon. Tandaan mo ang kanta, anak. Alam din ni Kidlat yon. 2 linggo matapos manirahan sa lupain, nakita ni Natalia ang isang dagulong na pickup truck na nagalap nga. Alikabo sa buong daan at nakilala niya ang sasakyan bago ito huminto. Si Fermina iyon. Bumaba ang kanyang kapatid na gumagamit ng takong na lumulubog sa lupa. Nakasuot siya ng salamin sa araw, kahit na maulap ang langit.
at may ngiti na hindi umaabot sa kanyang nga mata. Nandito ako para magbigay sa iyong alok. Sabi niya nang hindi bumabati. 15,000 piso para sa kabayo, mas malaki pa iyan sa halaga niya, ngunit naawa ako sa iyo na nakikitang namumuhay ka ng ganito. Pinapakain ni Natalia si Kidlat na damo na siya mismo ang pumutol. Hindi siya lumingon, hindi siya ibinebenta, hindi ka matutulungan na 15,000 piso. Tingnan mo ang sarili mo, Natalia. Wala kang ilaw, wala kang tubig, nakatira ka sa isang bahay na yero. Sa pera na iyan ay makakapagrenta kang disenteng tirahan sa loob ng ilang buwan. Sabi ko hindi, lumapit si Fermina ngang isang hakbang, ang hayop na iyan ay sa katayan din mapupunta. Matanda na, agresibo, walang silbi. Sa akin, makakaroon siya nga mabilis na katapusan at hahayaan mo siyang mamatay sa gutom dahil wala kang pambilingang pagkain niya. Sa wakas, lumingon si Natalia. Bakit ka nagmamalasakit sa isang kabayo na ayon sa iyo ay walang halaga? Sandaling nag-alinlangan si Fermina, isang maliit na bahagi lang. Hindi ko iniisip ang kabayo. Iniisip kita. Magkapatid tayo. Hindi mo ako kinausap bilang kapatid. Tinanggal ni Fermina ang kanyang salamin. Malamig ang kanyang mata. Mayroon kang 1 linggo para paisipan. Pagkatapos niyan, bababa ang alok sa 10,000 at pagkatapos niyan, wala na. Sumakay siya sa kanyang pickup truck at bago umandar, ay sumigaw siya sa bintana. At para makita mo kung paano namumuhay ang mataong gumawa ng mas mahusay na desisyon, inihagis niya ang kanyang cellphone kay Natalia na may bukas na gallery, 30 larawan ng purong kabayo sa malinis na kwadra, at gayon ang text message sa ibaba ay nagsasabi, alinman sa kanila ay mas mahalaga kaysa sa buong buhay mo. Dumating si Ricardo pakalipas ng 3 araw. Hindi tulad ni Fermina, naglakad siya mula sa pangunahing kalsada ng walang pickup truck o driver. May dala siyang Manila envelope sa ilalim ng kanyang braso at isang expression na nagtatangkang magmukhang mabait. Kapatid, ang sarap mong makita. Inaayos ni Natalia ang bakot na sinipa ni Kidlat kinagabihan. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Ano ang gusto mo, Ricardo? Nandito ako ng payapa. Itinaas niya ang sobre. Tingnan mo, alam kong hindi nangyari ang mabagay tulad ng inaasahan mo sa testamento at alam kong si Fermina ay maaring mahirap pakisamahan. Ngunit iba ako. Gusto kitang tulungan. Tulungan ako paano? Binuksan ni Ricardo ang sobre at ipinakita ang matumpok ng pera. Narito ang cash para sa kabayo. 5 beses ang inalo ni Fermina. Ibinaba ni Natalia ang martilyo. Tiningnan ang pera. Mas marami iyon kaysa sa nakita niya sa buong buhay niya. Bakit ka interesado sa isang kabayo na ayon sa iyo ay walang halaga? Ngumiti si Ricardo. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mamata. Hindi ito interes. Ito ay awa. Iniwan ka ni tatay sa isang impossible sitwasyon at gusto kitang ilabas dito. Ang kabayong iyan ay magpapalubog sa iyo. Natalia, kakainin niya ang iyong ipon, ang iyong kalusugan, ang iyong oras. At kung hindi ko gustong ibenta, nawala ang ngiti ni Ricardo. Ibinalik niya ang prasa sobre at dahan-dahang isinara. Magmamakaawa ka sa amin, kapatid. Sisirain ka na hayop na iyan at kapag ikaw ay nasa kalsada na wala ng anuman, maalala mo ang sandaling ito. Maalala mo na inalok ko sa iyo ang isang paraan para makalabas at tinanggihan mo. Tumalikod siya upang umalis, ngunit huminto. Isang bagay pa, si Mang Ben, ang matandang foreman, ang taong iyan ay may mga sikreto na walang sinuman ang nakakaalam. Mag-ingat ka sa kung sino ang kasama mo. Minsan, ang matila tapat ay ang nagtatago ng mas marami. Nakita ni Natalia siyang lumalayo ng may mabilis na tibok ng puso. Una si Fermina sa kanyang mabanta na nakukunwaring awa. Ngayon si Ricardo sa kanyang pera at mga babala tungkol kay Mang Ben, may nangyayari. Isang bagay na alam ganyang kapatid at siya ay hindi. Isang gabing may bagyo, bumaksak ang langit sa lambak ng may matinding galit na hindi nakita ni Natalia sa loob ng maraming taon. Humahampas ang hangin sa bahay na yero, lumulusot ang tubig sa bawat siwang at ang mga kulog ay nagpapayanig sa lupa. Si Kidlat ay nababalif. Ang kanyang huni ay sumasama-sam nga kulog. Ang kanyang masipa ay nagbabanta na gibayin ang pansamantalang kwadra. Alam ni Natalia na kung makatakas ang hayop sa gabing iyon ay hindi na niya ito matatakpuan muli. Kumuha siyang flashlight at tumakbo sa ilalim ngang ulan patungo sa kwadra. Nang buksan niya ang pinto, sumugod si Kidlat sa kanya ng may lumalabas na mata. Umatras si Natalia sa tamang oras upang maiwasan ang isang sipa na sana ay nakapatay sa kanya. Kalma. Sigaw niya sa gitnang ingayng bagyo. Kalma, Kidlat.
Hindi nakikinig ang kabayo. Patuloy itong sumisipa, humihilik, umiikot na tila gustong tumakas sa sarili nitong balat. Naalala ni Natalia ang masalita ng kanyang ama sa ospital. Tandaan mo ang kanta. Alam din ni Kidlat iyon. Nang walang pag-isip, nagsimula siyang kumanta. Ito ang oyayi na kinakanta ni Don Alejandro sa kanya noong bata pa siya. Ang parehong kinanta niya sa kanyang huling malinaw na gabi. Nanginig ang boses niya. Halos hindi marinig sa ilalim ng ulan, ngunit patuloy siyang kumanta. Tumigil si Kidlat sa pagsipa. Lumipat ang kanyang matay nga pasulong. Ang kanyang mamata, na ilang segundo lang ang nakakaraan ay punong takot ay huminahon. Humilik ang kabayo sa huling pagkakataon at nanatiling tahimik. Patuloy na kumanta si Natalia habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang kanyang kamay. Hindi kumagat si Kidlat, hindi sumipa, hindi umurong. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon ay pinayagan niya ang sinuman na hawakan siya. Hinaplos ni Natalia ang kanyang lig na nabasa sa ulan. Ibinabangang hayop ang kanyang ulo at ipinatong sa kanyang dibdib. Kinanta, itong tatay ko sa iyo. Bulong niya, kaya niya ito itinuro sa akin para magtiwala ka sa akin. Nang gabing iyon ay may nagbago sa pagitan nila, alam iyon ni Natalia at alam din niya na pinlano ng kanyang ama ang lahat bago pa man siya mamatay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nais kong magbigay ng espesyal na pagbati sa ating mga tagasunod sa Estados Unidos, Canada, Australia, Japan, South Korea, Saudi Arabia, United Arab Emirates, at sa lahat ng bansang may mga Pilipino. Siyempre, malugod din nating binabati ang ating mga kababayan sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Mula saang bahagi kayo ng mundo nakikinig, mag-iwan ang komento para mabati namin kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpapatuloy sa kwento, dumating si Mang Ben kinabukasan na may dalang nga probisyon. Masakong ang pagkain para sa kabayo, mga gamit para ayusin ang bakot at isang termos ngang mainit na kape. Nakita niya si Natalia sa loob ng kwadra. Hinahaplos si Kidlat ng may mahinahon na galaw. Diyos ko, bulong ngang matanda mula sa pinto. Hindi ko akalaing makikita ko ito. Ngumiti si Natalia nang hindi tumitigil sa pag-alaga. Sinabi ngang tatay ko na alam ni Kidlat ang kanta. Dahan-dahang pumasok si Mang Ben na tila natatakot na masira ang mahika. Kinakantahan siya ngang iyong ama araw-araw sa loob kang maraming taon. Siya lang ang makakalapit sa kanya. Ano ang nangyari sa kabayong ito, Mang Ben? Bakit siya naging ganito? Umupo ang matanda sa isang baliktat na timba. Napabuntong hininga siya ng malalim. 10 taon na ang nakakaraan. Si Kidlat ang pinakamahinahong kabayo sa buong hacienda. Sinasakyan siya ngayong ama tuwing umaga sa pagsikat na araw. Hindi sila mapaghihiwalay, ngunit pagkatapos ay may nangyari. Hindi ko alam eksakto kung ano. Isang garaw, dumating si Don Alejandro sa hacienda na may gulo ang muka, pumasok sa kwadra ng mag-isa at nanatili sa loob na 3 oras kasama si Kidlat. Nang lumabas siya, hindi na pareho ang kabayo. Ano ang maaring nangyari? Walang sinuman ang nakakaalam. Ipinagbawal ng iyong ama na sinuman ang lumapit sa hayop. Nagbayad siya nga malaking halaga upang panatilihin itong buhay nang sabihin ng lahat na isakripisyo na lang. Akala ng mamanggagawa ay baliw siya. Ngunit palaging sinasabi ni Don Alejandro, ang kabayong ito ay mas mahalaga kaysa sa buong hacienda at balang araw ay maintindihan ito ngang isang tao. Tumigil si Natalia sa pag-alaga. Mas mahalaga kaysa sa buong hacienda? Ngunit kung wala siyang rehistro, wala siyang lahi, hindi siya maaring makipagkumpetensya o magtrabaho. Tumayo si Mang Ben. Binibini, ipinangako ko sa iyong ama na tutulungan kita. Ngunit ipinangako ko rin na hindi ko sasabihin sa iyo ang anuman hanggang sa matuklasan mo ito ng mag-isa. Isang bagay lang ang masasabi ko sa iyo, tingnan mo ng mabuti ang kabayong iyon. Tingnan mo siya tulad na pagtingin sa kanya na iyong ama, nang may pasensya. Nang may pag-ingat, nang may pagmamahal. Mayroon siyang tinatago na hindi dapat mahanap ng iyong kapatid kailanman. Dumating si Emilio ng walang abiso, kasama ang 2 lalaki na hindi kilala ni Natalia. Bumaba sila sa isang itim na pickup truck na may plaka ng ibang probinsya at lumakad patungo sa lupain na tila sila ang may-ari. Kapatid? Sabi ni Emilio nang may ngiti na tila isang banta. Kailangan nating pag-usapan ang negosyo. Pumagit na si Natalia sa pagitan nila at ng kwadra. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Oh, siyempre. Ang lupang ito ay ibinebenta. Bibilihin ko ito at kapag nagawa ko na, ikaw at ang iyong kabayo ay kailangang umalis. Ang lupang ito ay pinahiram.
hindi ito ibebenta ng may-ari. Tumawa si Emilio, ang may-ari ay nakatira sa Estados Unidos at may mga utang. Nakipag-usap na ako sa kanya. Sa loob ng 2 linggo, pipirmahan na niya ang mapapeles. Sumulong ang 2 lalaking kasama niya patungo sa kuwadra. Hindi gumalaw si Natalia. Kung hahawakan ninyo ang kabayong iyan, tatawagan ko ang pulisya. Gamit ang anong telepono? Gamit ang anong pera para bayaran ang abogado? Lumapit si Emilio hanggang sa sentimetro na lang ang layo ng kanyang mukha. Makinig ka ng mabuti. Ang hayop na iyan ay magiging akin. Sa mabuting paraan o sa masamang paraan, ikaw ang magdesisyon. Isang boses ang nagputol mula sa likod. Nagdesisyon na ang binibini at ikaw ay aalis na ngayon. Si Mang Ben iyon at may hawak siyang kalawangin na palagamit ang 2 kamay. Ang kanyang mata, na karaniwan ay mabait, ay matigas na tila bato. Tiningnan ni Emilio ang matanda ng may pagamak. May masikreto ka rin, Mang Ben. Huwag mo akong pilitin na ipaalala sa iyo. Ang masikreto ko ay akin at ang sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito, umalis ka bago pa ako gumawa nga isang bagay na pagsisisihan nating 2. Pumila ang segundo. Sa wakas, umatras si Emilio. 2 linggo, kapatid. Pagkatapos niyan, hindi ka na at ang matanda ang makakapigil sa akin. Sumakay siya sa pickup truck at umalis na nagiwan ng ulap ng alikabok. Tiningnan ni Natalia si Mang Ben. Anong nga sikreto ang alam niya tungkol sa iyo? Ibinaba ni Mang Ben ang pala. Nanginig ang kanyang nga kamay. Mga lumang sikreto, binibini. Noong ako ay ibang tao, mga sikreto na maaring sumira sa akin. Isang mainit na hapon, habang nililinis niya ang mga kuko ni Kidlat, napansin ni Natalia ang isang kakaibang bagay sa kaliwang hulihan ng sapatos ng kabayo. May mga marka doon na tila magagasgas ng pagkasira, ngunit nang tingnan niya ng mas malapitan, ay natuklasan niya na ang mga ito ay may hugis na masyadong regular para maging aksidente. Kumuha siya ng wire brush at isang basang-basahan. Maingat niyang sinimulang kiskisan ang ibabawe ng sapatos ng kabayo. Ang kalawang at dumi ay unti-unting nawala. Sa ilalim nito, lumabas ang linyang inukit ng may katumpakan, manumero at letra. Pakiramdam ni Natalia ay huminto ang kanyang puso. Patuloy siyang naglinis hanggang sa makita ang buong inskripsyon. BDF 1984,24,58,3,1941. Isang code at mga akronim na pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya mailagay kung saan. Tumakbo siya patungo kay Mang Ben na inaayos ang bakod sa kabilang bahagi ng lupain. Mang Ben, tingnan ninyo ito. Lumapit ang matanda ng paika-ika. Nang makita niya ang sapatos ng kabayo, namutla siya. Diyos ko, bulong niya. Nahanap mo ba ito? Ano ito? Ano ang ibig sabihin ng BDF? 1987. Tiningnan siya ni Mang Ben nang may halo-halong ginhawa at takot. Pangkueng Filipinas. Sangay na itinatak noong 1987. Ang iyong ama ay mayroong isang pribadong fault dun. Walang sinuman ang nakakaalam sa pagkakaroon nito. Maliban sa kanya at sa akin. Isang fault na may ano? Hindi ko alam. Hindi niya kailanman sinabi sa akin. Pinapangako lang niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, dapat kong tiyakin na mahahanap mo ito ng mag-isa na walang sinuman ang dapat makaalam. Tiningnan ni Natalia ang sapatos ng kabayo, pagkatapos ay si Mang Ben, pagkatapos ay ang abotanaw kung saan lumulubog ang araw. Kailangan kong pumunta sa Makati. Mag-isa ka, huwag mong sabihin sa sinuman. At binibini, hinawakan ni Mang Ben ang kanyang braso gamit ang kanyang kalyong kamay. Mag-ingat ka. Ang nasa fault na iyan ay maaring magpabago sa iyong buhay para sa ikabubuti o para sa ikasasama. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Natalia at umupo siya sa sahig ng bahay na yero na may ilaw na flashlight at isang piraso ng papel kung saan niya kinopya ang nga numero ng sapatos ng kabayo. Sinuri niya ito ngang 100 beses na sinusubukang humanap ng pattern. BDF 1982. Banco ngang Filipinas, sangay 1987. Alam na niya iyon, ngunit ang iba pang manumero, 7,24,58,319,41. Isang kombinasyon, isang access code, mga coordinate. Kinuha niya ang lumang telepono na ipinahiram ni Mang Ben. May magabasag ito sa screen at ang baterya ay tumatagal lang nga ilang oras, ngunit maaari itong gamitin sa paghahanap sa internet. Isinulat niya ang Banco ng Filipinas, sangay 1987, at hinintay na mag-load ang pahina. Kinumpirma ng maresulta ang sinabi ni Mang Ben. Ang sangay ay umiiral.
Ito ay isang lumang gusali sa sentro ng Makati, kilala sa pag-aalok ng mga serbisyo ng pribadong vault sa mga high-profile na kliyente. Ang uring lugar kung saan itinatago nga tao ang nga bagay na ayaw nilang makita ang sinuman. Tiningnan ni Natalia ang kwadra kung saan natutulog si Kidlat. Inukit ngang kanyang ama ang impormasyong iyon sa isang sapatos ng kabayo. Itinago niya ito sa isang kabayo na walang sinuman ang gustong hawakan. Nagtiwala siya na siya lang ang magkakaroon na pasensya upang matuklasan ito. Ano ang itinago mo doon? Tatay, bulong niya sa dilim. Ano ang napakahalaga na kailangan mong itago sa lahat? Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, naglakad si Natalia patungo sa pangunahing kalsada at hinintay ang bus patungong Makati. Dala niya sa bulsa ang manumerong kinopya sa papel, 300 piso na ipinahiram ni Mang Ben, at isang lumang litrato ng kanyang ama na palagi niyang dala. Ang biyahe ay tatagal ng 4 na oras upang pag-isipan ang lahat ng maaring maging mali at ang lahat ng maaring magbago kung totoo ang nasa vault na iyon. Ang Banco ng Pilipinas ay isang gusali na gawa sa batong tsantera na may makakapa, mahaligi at mga pintuang bakal na may disenyo, tila kinuha mula sa ibang panahon. Isang lugar kung saan ang masikreto ay itinago sa papel at ang mamapangako ay may halaga pa rin. Pumasok si Natalia na pakiramdam ay hindi siya nabibilang. Ang kanyang damit ay may mansa ng lupa, ang kanyang sapatos ay luma, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang pabayang tirintas. Ang mataong naghihintay sa mga leather couch ay tiningnan siya na tila siya ay isang nanghihimasok. Lumapit siya sa receptionist, isang babaeng bata na may perpektong kuko at nababato na ekspresyon. Magandang umaga, nandito ako para magtanong tungkol sa isang pribadong vault. Sinuri siya ang receptionist mula ulo hanggang paa. May appointment ka ba? Wala, ngunit mayroon akong access code. Kung walang appointment, hindi kita matutulungan at maaari kang mag-schedule para sa susunod na linggo. Ang code ay BDF 1987 na sinusundan N72458 3 1941. Kumunot ang no ne receptionist. Nag-type siya ne isang bagay sa kanyang computer. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Teka lang, nagtawag siya ng mahina. Ibinalik niya ang telepono at tiningnan si Natalia ng may ibang mata. May bababa upang asikasuhin ka. Pakiupo ka, binibini. Naghihintay si Natalia ng 3 oras. Ang matao ay nagdaraan. Walang nag-alok sa kanya ng tubig o nagpaliwanag kung ano ang nangyayari. Nagsisimula na siyang isipin na lahat na ito ay isang pagkakamali ng isang matandang lalaki ang lumabas sa isang pinto sa gilid. Nakasuot siya ngang kulay abo na suit. Madilim na kurbata at ang uringang katahimikan na ibinibigay lamang ng labis na kaalaman. Binibining Reyes, ako si Ati, Guardia ang pinuno negamga, espesyal na serbisyo. Sumama ka sa akin? Binibine. Dinala niya ito sa isang mahabang pasilyo hanggang sa isang elevator na bumaba sa basement. Habang bumababa sila, nagsalita ang lalaki nang hindi siya tinitignan. Ang account na iyon ay aktibo sa loob ng 30 taon. Binabayaran ng regular bawat buwan. Walang sinuman ang naglem kailanman. Wala. Ang matagubilin ay napakapartikular. Tanging ang sinumang magpresenta ng kumpletong code ng personal ang maaring maka-access. Walang eksepsyon. Bumukas ang mapinto nga elevator. Sa harap nila ay may pasilyo na may mga vault na may numero. Maligayang pagdating, binibining Reyes. Ang nasa loob ay matagal nang naghihintay sa iyo. Ang vault numero 247 ay mas maliit kaysa sa inaakala ni Natalia. Isang makapal, na bakal, na pinto, na may kombinasyon, na lock at isang code reader. Sinabi ni Ati Garcia na ipasok niya ang na numero 7-245831941. Isang metallic click. Bumukas ang pinto ng may mahinang tunog ng lumang hangin. Sa loob ay may metallic na kahon na kasing laki ng isang maliit na baul. May alikabok ito na tila walang sinuman ang humawak nito sa loob ng mga dekada. Sa tabi nito, isang lumang sobra at isang notebook na balat. Iiwanan na kita, sabi ni Ati Garcia. Maglaan kang oras na kailangan mo. Kapag tapos ka na, pindutin mo ang pulang button sa tabing pinto. Naghintay si Natalia na umalis siya. Ang katahimikan sa vault ay ganap na tila nawala na ang mundo sa labas. Binuksan niya muna ang sobra. Sa loob ay may sulat na sulat kamay. Ang sulat ay sa kanyang ama. Nakilala niya kaagad. Natalia, kung binabasa mo ito, nangangahulugang ginawa mo ang ipinakiusap ko.
Inalagaan mo si Kidlat ng kinamumuhian siya ng lahat. Natakpuan mo ang itinago ko para sa iyo. Ang nasa kahon na ito ay sa iyo sa karapatan, hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa batas, kundi dahil sa kung sino ka. Gamitin mo ito ng mabuti at kapag natuklasan mo ang katotohanan tungkol sa iyong mga kapatid, huwag kang magpadala sa galit. Ang galit ay isang kulungan at ipinanganak ka upang maging malaya. Nagmamahal ang iyong ama. Nilabo ang luha ang kanyang paningin. Huminga siya ng malalim, binuksan ang metalik na kahon. Sa loob ay may folder. Dosen ang folder na punong legal na dokumento, matitulo na may opisyal na selyo, makontrata ng pagbili at pagbebenta, mga rehistro ng notaryo. Sinimulang tingnan ni Natalia ang ito nang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mga ari-arian, 17 ari-arian sa 5 makakaibang probinsya. Lupain mga bodega, isang gusali ng mga apartment sa Makati, isang hacienda sa Laguna, mga komersyal na lugar sa Pangasinan. Lahat ay nakapangalan sa isang korporasyon na tinatawag na ang Pamana ng Lambak Insya na ang tanging benepisyaryo ay ang sinumang magpresenta ng orihinal na code ng fault. Mabilis na nakalkula si Natalia sa isip, ang halaga ng lahat ng iyon ay lumampas sa 100 milyong piso. Ngunit nawawala pa rin ang notebook na balat at ang notebook ay isang diary. Ang unang entry ay may petsa na 15 taon na ang nakakaraan. Ang sulat kamay ni Don Alejandro ay matatak sa simula, ngunit naging mas nanginginig habang bumabasa sa mga pahina. Sinimulan ni Natalia basahin mula sa simula, Marso 12. Ngayon, natuklasan ko na pineke ni Ricardo ang aking pirma sa 3 dokumento ng bangko. Kumuha siya ng 2 milyong piso mula sa pangunahing account ng walang pahintulot ko. Mayroon akong nga ebidensya. Ang mga orihinal na may pekeng pirma. Sinuri ito ngang isang expert at kinumpirma na hindi ito ang sulat kamay ko. Hindi ko siya kukumpirmahin pa. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang ambisyon. Nanginig ang mga kamay ni Natalia. Patuloy siyang nakbasa. Hulyo 8. 3 taon nang nagbebenta si Emilio ng baka sa likod ko. Mayroon siyang isang lihim na mamimili sa Laguna na nagbabayad sa kanya ng cash. Na dokumento ko ang bawat transaksyon. Mga litrato ng mga truck, mga resibo na natakpuan ko sa kanyang opisina, mga testimonya ng mga manggagawa na pumayag na magsalita kapalit ng pagiging anonymous. Ang aking anak ay tinitingnan ako bilang isang bangko. Hindi niya alam na ang mabangko ay may matalaan ng lahat. Mas mabilis na binuksan ni Natalia ang mapahina. Sunod-sunod na nagpatong-patong ang makapagtataksil. Si Ricardo, si Emilio at pagkatapos. Setyembre 3, ang nangyari kay Fermina ang pinakamasakit sa akin. Nang makasakit ng Alzheimer ang kanyang ina, nagsimula siyang bumisita ng mag-isa. Naisip ko na pagmamahal iyon ng anak, ngunit kahapon ay natakpuan ko ang mga dokumento. Pinapirmahan ni Fermina na mga papeles ang kanyang ina nang hindi na niya alam ang kanyang sariling pangalan. Kinuha niya ang nga alahas na nakakahalaga ng milyon-milyon. Mga alahas na gusto nga aking asawa na iwan kay Natalia. Ninakawan niya ang sarili niyang ina at ang kanyang ina ay hindi na makakaalala na siya ay ninakawan. Isinara ni Natalia ang diary sandali. Kailangan niya ng hangin, ngunit sa fault na iyon ay walang bintana at tanging katahimikan at mga katotohanan na mas masakit kaysa sa anumang suntok. Patuloy siyang nagbasa dahil kailangan niyang malaman. Dahil itinago nga ang kanyang ama ang lahat na iyon sa isang dahilan at ang dahilan na iyon ay nasa isang pahina ng notebook na iyon. Ang masumunod na pahina ay nagdokumento nga tao ng tahimik na pagmamasid. Nagpakuha ng pribadong investigador si Don Alejandro. Nangalap ngang ebidensya. Bumuo ng kumpletong file sa bawat isa sa kanyang mapanganay na anak. Si Ricardo, bank fraud, pagpeke nga dokumento, pag-iwas sa buwis, sapat na ebidensya para ipadala siya sa bilangguan. Si Emilio, pagnanakaw ng baka, lihim na pagbebenta, pakikipag-ugnayan sa mga mamimili ng kadudadudang pinakmulan, ebidensya na nadokumento ng mga litrato at testimonya. Si Fermina, manipulasyon ngang mahinang tao, ilegal na pagkuha nga ari-arian, pagpeka nga mga pirma ang kanyang ina na may sakit. Ngunit may isang seksyon na hindi inaasahan ni Natalia, isang pahina na may markang kalawangin na clip at ang mga salitang basahin sa huli na nakasulat sa pulang tinta. Sa ngayon hindi niya pinansin ito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng iba pang bahagi ng diary. Isinulat ni Don Alejandro, marami akong pinaisipan kung ano ang gagawin sa lahat ng ito. Maari ko silang harapin. Maari ko silang alisan ng mana sa publiko. Maari kong ipadala ang mga ebidensya sa mga autoridad. Ngunit sisirain nito ang pamilya ng tuluyan. At kahit hindi sila karapat-dapat,
may isang tao na karapat-dapat. Si Natalia, wala siyang alam tungkol dito. Patuloy siyang bumibisita sa akin bawat linggo. Tinatanong kung ano ang pakiramdam ko. Kinakantahan ako kapag hindi ako makatulog. Ang iba pang tatlo ay dumarating lamang kapag kailangan nila ng pera o gusto nilang tiyakin na ako ay nasa testamento pa rin. Si Natalia ay dumarating dahil mahal niya ako. Kailangan huminto si Natalia at ang luha ay bumagsak sa mga pahina na nagmansa sa lumang tinta. Kaya nagpasya akong gawin ang bagay sa ganitong paraan. Ang opisyal na testamento ay magbibigay sa tatlo ng kanilang inaasahan. Ngunit ang tunay na mana ay may tatago kung saan lamang ito matatagpuan ni Natalia. Sa kidlat, ang nag-isang nilalang sa hacienda na ito na pinagtaksilan din at karapat-dapat din na pangalawang pagkakataon. Naintindihan ni Natalia. Pagkatapos, dumating si Natalia sa pahina na may markang kalawangin na clip. Ang masalitang basahin sa huli ay tumatawag sa kanya mula nang makita niya ito. Ngunit gusto niyang unawain muna ang kumpletong konteksto. Ngayon ay handa na siya. Binuksan niya ang seksyon na iyon at nakahanap ng isang entry na iba sa iba. Ang sulat kamay ay mas nanginginig, na tila isinulat ni Don Alejandro ng may kahirapan. Ang petsa ay 6 na buwan lamang bago siya namatay. May isang katotohanan na itinago ko sa loob ng 40 taon. Hindi ko alam kung dapat ko itong dalhin sa libingan o iwanan dito. Ngunit kung binabasa ito ni Natalia, nangangahulugang nagtitiwala ako sa kanyang pahuhusga ng higit sa sarili ko. Pakiramdam ni Natalia ay lumalapot ang hangin. Nang ipinanganak si Fermina, may mahinala ako. Si Raquel, ang aking asawa, ay naging malayo sa loob ng ilang buwan. Madalas siyang naglalakbay sa hacienda ng kanyang pamilya. Sinabi niya na kailangan niya ng oras para mag-isip. Nang ipahayag niya na siya ay buntis, hindi tumugma ang oras sa aking kalkulasyon. Ang sumunod na linya ay isinulat ng may ibang tinta na tila idinagdag kalaunan. Nagpatest ako nang si Fermina ay 2 taong gulang ng lihim at malinaw ang mga resulta. Hindi siya ang aking tunay na anak. Binitawan ni Natalia ang diary. Nanginig ang kanyang kamay ng husto na hindi niya ito mahawakan. Hindi anak ni Don Alejandro si Fermina, ang kanyang ate. Ang pinakamalaki sa kanya na nagpahiya, ang nag-isip na siya ay mas mataas sa lahat, ay hindi nila kadugo. Pinulot niya ang diary at patuloy na nagbasa. Hindi ko kailanman sinabi ang anuman. Pinalaki ko siya bilang akin. Minahal ko siya bilang akin. Ngunit pinili niyang maging malupit. Hindi iyon nagmula sa dugo. Nagmula iyon sa kaluluwa. Ang ilan ay pinanganak sa dilim at nakahanap ng liwanag. Ang iba ay pinanganak sa liwanag at pinili ang dilim. Pinili ni Fermina. Ang susunod na pahina ay punit. Isang fragment lang ang natitira na nagsasabing, ang tunay na ama ay, ang iba ay nawala na. Lumabas si Natalia sa bangko 4 na oras pagkatapos pumasok at dala niya sa isang telabag ang lahat ng dokumento, ang titulo, ang diary, ang ebidensya. Pinapirmahan siya ni Ati Garcia ang isang resibo ng pagtanggap at binigyan siya ng isang karna may kanyang detalye. Kung kailangan mong legal na payo para i-claim ang maari-arian, maari kitang irekomenda sa isang pinakakatiwalaang tao. Salamat, pag-iisipan ko. Naklakat siya sa mukha kaya Makati ng walang direksyon. Gumagalaw ang lungsod sa paligid niya, ngunit siya ay nasa ibang mundo. Sa mundo ng kanyang ama, kung saan ang mga katotohanan ay itinago sa mga sapatos ng kabayo at ang mga testamento ay nagsasabi lamang ng kalahati ng kwento. Naisip niya si Ricardo sa milyon-milyong ninakaw niya habang nagpapanggap na perpektong anak. Naisip niya si Emilio sa mga baka na ibinebenta ng patago, sa mga banta, sa paraan ng pagtingin niya sa kanya na tila siya ay isang sagabal. Naisip niya si Fermina sa mga alahas na ninakaw mula sa kanyang ina na may sakit, sa katotohanan na hindi rin siya anak ni Don Alejandro at hindi niya alam iyon, at naisip niya ang sarili niya, ang bunsong anak, ang itinuring ng lahat na walang silbi, ang nagmana ng isang lumang kabayo habang ang kanyang mga kapatid ay pinahati-hatian ang mga kayamanan. Ngayon, nasa kanya ang tunay na mana at nasa kanya ang mga ebidensya ang bawat pagtataksil. Ang tanong ay, ano ang gagawin niya sa lahat ng iyon? Maari siyang manahimik, makuha ang ari-arian ng tahimik, mawala kasama ng pera, o maari niyang kunin ang sa kanya at harapin ang kanyang magapatid sa katotohanan. Habang naghihintay siyang bus pabalik, nagdesisyon siya. Hindi siya magtatago, hindi siya tatakas. Kukunin niya ang bawat ari-arian, bawat piso,
Bawat pulgada ng lupa na iniwan sa kanya ng kanyang ama. At kung gusto ng kanyang mga kapatid ng giyera ang kanilang matatanggap. Ang abogado na kinontrata ni Natalia ay si Ati, David Santos. Bago pa lang siya sa isang malaking law firm kung saan natutunan niya na ang legal na sistema ay pumapabor sa sinumang may pinakamahabang pasensya at pinakamahusay na ebidensya nang ipakita ni Natalia sa kanya ang mga dokumento mula sa vault. Muntik na siyang mahulog sa upuan. Totoo ito, lahat ay notarized. Ang tatay ko ay gumugol ng maraming taon sa pahahanda nito. Sinuri ni Ati Santos ang matitulo isa-isa. Mas lumaki ang kanyang mamata sa bawat pahina. Pinag-usapan natin ang higit sa 100 milyong piso sa ari-arian at lahat ay legal na binuo sa pamamagitan ng isang korporasyon na ikaw ang nag-isang benepisyaryo. Maari ko itong kunin? Maari, dapat. Ang proseso ay simple. Ipapakita natin ang mga orihinal na dokumento. Bini-verify ang authenticity ng CES code at gagawin ang formal na paglilipat sa iyong pangalan. Gaano katagal? Kung walang tutol, ilang linggo. Ngunit tiningnan siya ni Ati Santos ng seryoso. Malalaman ng iyong mga kapatid sa sandaling irehistro natin ang ari-arian sa iyong pangalan. Makatanggap sila ng mga notifikasyon at sa sinabi mo sa akin tungkol sa kanila, hindi sila mananatiling walang ginagawa. Naisip ni Natalia si Ricardo sa kanyang mabanta na nakukunwaring tulong, si Emilio sa kanyang malalaki na may itim na pickup truck, si Fermina sa kanyang malamig na pahamak. Hayaan nilang malaman, hindi ako magtatago. Ipinakita mo rin sa akin ang isang diary na may malalang akusasyon, fraud, pagnanakaw, manipulasyon ng isang taong may sakit. Gusto mo rin bang gamitin iyon? Nag-alinlangan si Natalia, ang diary ay ang kanyang pinakamalakas na baraha. Ngunit ito rin ang pinakamapanganib. Kung gagamitin niya ito, magiging ganap ang giyera. Hindi pa. Itago natin ito bilang backup. Kung sila ang unang aatake, saka natin ito gagamitin. Tumango si Ati Santos. Naintindihan. Simulan natin ang pagrehistro nga ari-arian. Mahanda ka, Binibining Reyes. Hindi ito magiging madali. Isang linggo pagkatapos, dumating ang nga notifikasyon sa mga bahay nina Ricardo, Emilio at Fermina. Opisyal na dokumento na nagpapaalam sa kanila na 17 ari-arian sa 5 probinsya ang nairehistro sa pangalan ng kanilang bunsong kapatid na si Natalia Reyes. Bilang nag-isang benepisyaryo ng korporasyon, ang Pamanan Lambak Inc. Tinawagan ni Richardo si Emilio ng alas 9 umaga. Nakita mo na ba ang dumating? Nakita ko. Saan niya nakuha ang ari-arian na iyon? Hindi kailanman binanggit ni tatay ang anumang korporasyon. Hindi ko alam, ngunit alamin ko. Natanggap ni Fermina ang notifikasyon habang nag-aalmusal. Binasa niya ito ng 3 beses nang hindi makapaniwala, mga ari-arian na mas mahalaga kaysa sa lahat ng minana niya. Sa kamay ni Natalia, ang walang silbi, ang nanatili sa isang lumang kabayo. Sa hapon na iyon ay nagtipon ang 3 magkakapatid sa pangunahing hacienda. Ito ang unang pagkakataon na makasama sila mula nang ilibing ang kanilang ama. Ito ay pandaraya, sabi ni Fermina habang hinahampas ang mesa. Hindi kailanman gagawin ito ni tatay. Nagpeke siya nga dokumento. Umiling si Ricardo. Sinuri ko ang marehistro. Ang maari-arian na iyon ay binili mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang manotaryo ay totoo. Ang naselyo ay opisyal. Kung gayon, nagsinungaling si tatay sa atin. Sabi ni Emilio, binigyan niya tayo ng mumo habang itinago ang tunay na yaman para sa paborito niya. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Fermina. Nagbuhos si Ricardo ng isang baso ng whiskey. Idedemanda natin siya. Sasabihin natin na hindi nasa kanyang tamang pag-iisip si tatay. Nang likhain niya ang korporasyon na iyon at minanipula niya ito sa huling mabuwan niya na may mga irregularidad sa mga dokumento. At kung matalo tayo, tiningnan ni Ricardo ang kanyang magkapatid ng may pagkalamig. Hindi tayo matatalo. At kung hindi gumana ang batas, may iba pang paraan para lutasin ang mga bagay. Dumating ang demanda sa hukuman ng Batangas pagkalipas ng 2 linggo. Nag-akusa ang magkapatid na Reyes na gumawa si Natalia ng pandaraya, manipulasyon ng mahinang tao at pagpeke ng mga dokumento. Hiniling nila na ipawalang bisa ang paglilipat ng mga ari-arian at buksan ang isang investigasyon laban sa kanya. Natanggap ni Natalia ang notifikasyon habang inaalagaan si Kidlat. Binasa niya ito habang nakatayo sa tabi ng kwadra na may sikat ng araw sa hapon na bumabagsak sa mga salitang nag-aakusa sa kanya na isang kriminal. Alam kong gagawin nila ito.
Sabi niya kay Mang Ben nang dumating ito na may dalang nga probisyon. Binalaan ako ng abogado ko. Ano ang gagawin mo? Lalaban. Ano pa ang magagawa ko? Ibinaba ni Mang Ben ang masako sa lupa at umupo sa isang bato. Mukha siyang mas matanda kaysa kailanman. Bini-bini, may dapat kang malaman. Hindi patas maglaro ang iyong magkapatid. Si Ricardo ay may makoneksyon sa gobyerno. Kilala ni Emilio ang mga mapanganib na tao at si Fermina, siya ang pinakamasama sa lahat dahil nag-iisip siya bago kumilos. Sinasabi mo ba na sumuko ako? Sinasabi ko na mag-ingat ka. Hindi lang isang mana ang iniwan sa iyong ama. Iniwan niya sa iyo ang isang giyera. At sa mga giyera, minsan ang mabubuting tao ay natatalo. Hinaplos ni Natalia ang lik ni Kidlat. Mahina itong humilik na tila naiintindihan. Iniwan sa akin ng tatay ko ang giyerang ito dahil alam niyang kaya kong labanan. Kung gusto niyang sumuko ako, hindi niya itinago ang lahat nga ito sa isang kabayo na walang sinuman ang gustong hawakan. Pinili niya ako at hindi ko siya bibiguin. Nang gabing iyon, habang sinisuri ang mga dokumento kasama ang kanyang abogado sa telepono, naramdaman ni Natalia na may nagbago sa hangin, na tila isang bagyo ang paparating mula sa abot tanaw, isang bagyo na tatagal ngang ilang buwan bago dumating, ngunit kapag dumating ay wawasakin ang lahat. Handa na siya. Ang hukuman ng unang instansya sa Makati ay amoy lumang papel at disinfektante. Dumating si Natalia ng maaga na nakasuot ngang pinakamagandang damit na mayroon siya, isang puting blusa at isang madilim na palda na binili niya sa isang second-hand market. Ang kanyang abogado, si Ati David Santos, ay naghihintay sa kanya sa pasukan na may briefcase na puno nga dokumento. Handa ka na ba? Hindi, ngunit sige na. Ang silid ay kalahating puno sa kabilang panig. Ang kanyang tatlong kapatid ay sumasakop sa unang hilera sa tabi ngang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at may gelt na buhok. Nakilala ni Natalia ang uri, abogado na naniningil ngayong per oras na katumbas ng kanyang kinikita sa isang buwan. Pumasok ang hukom at tumayo ang lahat. Ito ay isang matandang lalaki na may pagod na mukha at mga mata na tila nakakita ng lahat. Kaso numero 2847, Reyes laban kay Reyes. Demand for fraud, manipulation of a vulnerable person, and falsification of documents. Ang abogado ng mga kapatid na nagpakilala bilang si Ati Ramon Valdez ang unang nagsalita. Ang kagalang-galang na hukom, ang aking makinakatawan ay nag-aakusa na ang binibining Natalia Reyes ay nagsamantala sa lumalalang kalagayan ng pag-iisip ng kanyang ama, si Don Alejandro Reyes, upang papirmahin siyang mga dokumento na eksklusibo niyang pinakinabangan. Mayroon kaming matestimonya mula sa mga taong malapit sa pamilya na nagpapatunay na si Don Alejandro ay hindi nasa kondisyon upang gumawang nga legal na desisyon sa kanyang huling mataon. Pakiramdam ni Natalia ay kumukulo ang kanyang dugo. Ang kanyang ama ay nasa matinong pag-isip hanggang sa huli. Alam niya iyon ang mas mahusay kaysa sinuman. Kalmadong sumagot si Ati Santos. Ang kagalang-galang na hukom, ang mga ari-arian na pinag-usapan ay nakuha mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Nang si Don Alejandro ay nasa perpektong kalusugan ng pag-isip, ang lahat ng dokumento ay maayos na notarized at rehistrado. Ang demanda ay walang legal na batayan. Naktala ang hukom, tinanggap ang parehong panik. Mag-i-schedule tayong namga hearing para sa paglalahad namga ebidensya. Mayroon kayong 30 araw. 30 araw. Tiningnan ni Natalia ang kanyang magapatid nang lumabas sila. Ngumiti si Ricardo. Tiningnan siya ni Emilio nang may galit. Si Fermina ay hindi man lang lumingon. Opisyal na nagsimula ang giyera. Hindi nakamit ni Ati Ramon Valdez ang kanyang kasikatan sa pagsunod sa mga patakaran. Nakaraos siya sa pagiging bihasa kung kailan eksaktong sisirain ang maito. 3 araw matapos ang gunong pagdinig. Nakipagpulong siya kay Fermina sa isang tahimik na restaurant sa Makati. Nag-schedule siya ng appointment at tinanggap niya ito dahil alam niyang mas malaki ang bayad ng mga desperadong kliyente. Kailangan ko nga saksi, sabi ni Fermina nang walang paligoy-ligoy. Mga taong magdedeklara na ang aking ama ay wala sa kanyang tamang pag-aisip nang pirmahan niya ang mga dokumentong iyon. Uminom si Valdez ng kanyang kape. Ang masaksi ay nangangailangan ng pera. Ang pera ay hindi problema. Kung gayon, hindi rin magiging problema ang masaksi. Kumuha siyang isang notebook mula sa bulsa. Kilala ko ang 3 taon na nagtrabaho sa mga hacienda malapit sa iyong ama. Para sa tamang halaga, maalala nila na nakita si Don Alejandro na nalilito, nawawala sa sarili,
hindi makilala ang kanyang sariling maanak at kung sila ay tanungin, sila ay sanay. Alam nila kung ano ang sasabihin at kung paano ito sasabihin. Matagal na nila itong ginagawa. Tumango si Fermina, gawin mo iyan at kumuha ka pang iba. Gusto ko ngang isang bagay tungkol kay Natalia, isang bagay na magpapamukha sa kanya na isang oportunista, isang manipulator, anumang bagay na sisira sa kanyang kredibilidad. Ngumiti si Valdez. Iyon ay mas mahirap. Batay sa aking pananaliksik, ang iyong kapatid ay may perpektong reputasyon. Wala siyang legal na problema. Hindi siya kailanman humiram ngang pera. Inalagaan niya ang kanyang ama hanggang sa huli nang hindi humihingi ng anuman kapalit. Kung gayon, gumawa ka ngang isang bagay. Ibinalik ng abogado ang notebook. Ang paggawa ng istorya ay mapanganib, ngunit may isa pang pagpipilian. Isang bagay na nagamit ko na noon sa makaso ng mana. Ano? Kwestiyunin ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mapapatunayan natin na si Natalia ay hindi talaga anak ni Don Alejandro, mawawala sa kanya ang lahat ng karapatan sa mana. Nanatiling tahimik si Fermina, ang ideya ay matapang, mapanganib, marahil ilegal, ngunit kung ito ay gumana, gawin mo, sabi niya sa wakas. Gawin mo ang anumang kailangan mong gawin. Dumating si Richardo sa bahay ni Mang Ben isang gabing walang buwan. Ipinarking niya ang kanyang pickup truck malayo sa pangunahing kalsada at naglakad ang huling bahagi ng nakayapak. Sinisigurado na walang sinuman ang makakita sa kanya. Nakaupo ang matanda sa portal na naninigarilyo. Hindi siya mukhang nagulat nang makita niya si Richardo na lumabas mula sa dilim. Magandang gabi, Mang Ben. Don Richardo, ano ang nagdala sa iyo rito ng ganito gabi? Negosyo. Umupo si Richardo sa isang plastik na upuan ng walang pahintulot. Hindi pa tayo nag-usap ng direkta, ngunit sa tingin ko ay oras na para gawin natin iyan. Huminga ng malalim si Mang Ben sa kanyang sigarilyo. Nakikinig ako. Alam kong tinutulungan mo ang aking kapatid. Ipinahiram mo sa kanya ang iyong pickup truck, binigyan mo siyang lupa, pinapayuhan mo siya. Hindi ko gusto iyan. Hiniling sa akin ng kanyang ama na tulungan siya. Patay na ang aking ama at ang mga patay ay hindi nagbabayad na utang. Kumuha si Ricardo ang isang sobre mula sa bulsa ang kanyang jacket, ngunit ang mabuhay ay iniwan niya ang sobre sa mesa. Hindi ito hinawakan ni Mang Ben. Ano iyan? 200 pesos sa'yo kapalit no pagdedeklara mo pabor sa amin sa korte. Nasabihin mo na pinipilit ni Natalia ang aking ama, na nililito niya ito, na hindi niya alam ang kanyang pinirmahan. Dinuro ni Mang Ben ang sigarilyo laban sa ashtray. Hindi ko gagawin iyan, sumandal si Richardo. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong. Alam ko rin ang tungkol sa iyong anak, Mang Ben. Ang nagkaroon ka kay Aling Nena 30 taon na ang nakakaraan, ang iniwan mo ng sanggol pa, ngayon ay nasa hustong gutam. Na siya at nakatira sa lipa at hindi niya alam na ikaw ang kanyang ama. Naisip mo ba kung paano siya magre-react kung makatanggap siya ng isang anonymous letter na nagsasabi sa kanya ang katotohanan? Namutla si Mang Ben, nagsimulang manginig ang kanyang makamay. Mayroon kang 1 linggo para magdesisyon, sabi ni Ricardo habang tumatayo. Ang pera o ang kahihiyan, ikaw ang pipili. Nakita ni Natalia si Mang Ben na nakaupo sa tabi nga kuwadra na may nawawalang tingin sa abot tanaw. Alas, 6 umaga at hindi nakatulog ang matanda. Makikita ito sa mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata sa paraan ng pagbaluktot ng kanyang nga balikat ng mas higit sa normal. Ano ang nangyari? Tanong niya habang umupo sa tabi niya. Matagal bago sumagot si Mang Ben. Nang gawin niya ito, ang kanyang boses ay tila basag. Dumating si Ricardo kagabi. Inalok niya ako ngang pera para magdeklara laban sa iyo at nang tumanggi ako, ay binalaan niya ako ngang mas malala pa. Ano? Isinara ng matanda ang kanyang mamata. Isang luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ngayon, 30 taon na ang nakakaraan ay nagawa ko ang pinakamasamang pagkakamali sa buhay ko. Nakaroon ako en anak sa isang babae sa bayan. Ang pangalan niya ay Aling Nena, bata siya, maganda at ako ay may asawa. Nang siya ay nabuntis, ako ay natakot. Binigyan ko siya ng pera para umalis at hindi ko kailanman sinabi sa sinuman. Tahimik na nakinig si Natalia. Lumaki ang bata ng walang ama. Namatay si Aling Nena 10 taon na ang nakakaraan at naiwan siyang mag-isa. Ngayon ay isang 30 taong gulang na lalaki na nakatira sa lipa. Hindi niya alam na ako ay umiral, hindi niya alam na ang kanyang ama ay isang duwag na iniwan siya. Mang Ben,
Sasabihin ni Ricardo ang lahat kung hindi ako magdeklara laban sa iyo. Sisirain niya ang imahe na mayroon ang batang iyon sa kanyang ina. Ang ilusyon na marahil ay mayroon pa rin siya na makilala ang kanyang ama balang araw. Gagamitin niya ang aking kahihiyan para ilubog ka. Hinawakan ni Natalia ang magkakamay nga matanda. Makinig ka ng mabuti at hindi ka magdedeklara ng anuman na hindi totoo. At kung tuparin ni Ricardo ang kanyang banta, haharapin din natin iyan ng makasama. Hindi mo ako kinamumuhian sa ginawa ko. Lahat tayo ay may dalang pagkakamali, Mang Ben. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos. Tiningnan siya ngang matanda nang may luha ang mga mata. Tama ang iyong ama tungkol sa iyo. Ikaw ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Nawalan ng pasensya si Emilio. Ang mademanda ay tumatagal ng buwan bago malutas. Malaki ang sinisingil ngang abogado at sa kasalukuyan, patuloy na naninirahan si Natalia sa lupain na iyon kasama ang kabayong dapat ay matagal ng patay. Nagpasya siyang siya na mismo ang gumawang paraan. Isang madaling araw ay nagmaneho siya patungo sa labas ng bayan na may 2 gaskan sa likod ng pickup truck. Ipinarking niya ang sasakyan malayo sa lupain at nilakat ang natitirang bahaging daan na may manggakan sa bawat kamay. Kung ang bahay na yero ay madilim, ang kuwadra kung saan natutulog si Natalia at si Kidlat ay halos hindi na makilala laban sa kalangitan sa gabi. Nagtrabaho siya ng tahimik. Dinilik niya ng gasolina ang paligid ng mga dingding na kahoy. Binasa ang maposta na sumusuporta sa pansamantalang bubong. Iniwan niya ang isang trail na nakokonekta sa lahat. Malakas ang amoy, tumatagos, ngunit walang sinumang gising upang mapansin ito. Nang matapos siya, umatras siyang ilang metro at kumuhang isang kahon ng posporo mula sa kanyang bulsa. Sinindihan niya ang isa. Ang maliit na apoy ay nagliwanag sa kanyang mukha sa loob ng 1 segundo. Ito ay para sa pagpasok sa hindi mo dapat pinakialaman, kapatid. Inihagis niya ang posporo. Mas mabilis na lumaki ang apoy kaysa sa inaasahan niya. Sa loob ngang ilang segundo, pinaligiran ng apoy ang kuwadra at nagsimulang umakyat sa madingding. Ang itim na usok ay umakyat sa kalangitan na walang bituin. Tumakbo si Emilio pabalik sa kanyang pickup truck at pinasindi ang makina at umalis sa daan na lupa ng walang ilaw. Habang nakatingin sa salamin sa likod, nakita niya kung paano lumalaki ang kulay kahel na liwanag sa malayo. Ngumiti siya. Sa oras na may dumating upang tumulong, huli na ang lahat. Si Kidlat ang unang nagising. Ang usok ay pumasok sa mga siwang ng kuwadra at malakas na humilik ang kabayo, sinisipa ang ngadingding gamit ang kanyang kuko. Ang ingay ay nagpagising kay Natalia na natutulog sa isang sulok sa isang lumang kutson. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang kulay kahel na liwanag na lumulusot sa mga tabla. Naramdaman niya ang ginit na amoy ang gasolina, apoy. Bigla siyang tumayo, ngunit ang usok ay pumuno na sa espasyo. Umubo siya, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamiseta, hinanap ang pinto. Hinaharangan siya ng apoy, ganap na napalibutan ng apoy ang kuwadra. Baliw na sinisipa si Kidlat, humihilik ng may takot na hindi kailanman narinig ni Natalia. Sinubukan niyang pakalmahin ito, ngunit ang hayop ay hindi makontrol. Kalma, Kidlat, kalma. Nakahiwalay ang bubong. Isang nagliliyap na bigaang nahulog ilang sentimetro mula sa kinatatayuan niya. Sumigaw si Natalia, umatras. Naramdaman niya na naubusan siya ng hangin. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga katok mula sa labas. Metal laban sa kahoy. May sumisira sa likod na dingding ng kuwadra. Bini-bini, yumuko ka. Si Mang Ben iyon. Nakita ngang matanda ang apoy mula sa kanyang bahay at tumakbo na may dalang kalawangin na palakol. Hinampas niya ang nga tabla ng paulit-ulit hanggang sa makagawa ng butas na sapat para makapasok. Lumabas ka na ngayon. Gumapang si Natalia patungo sa butas. Hinila siya ni Mang Ben sa braso ng malakas. Hinihila siya palabas. Umubo siya, umiyak, halos hindi makahinga. Nasa lupa rin si Kidlat. Pumasok muli si Mang Ben ng walang pag-aalinlangan. Ilang segundo pagkatapos, lumabas ang kabayo sa butas na may liyap sa likod. Sinundan siya nga matanda na hinahampas siya nga isang basang kumot para patayin ang apoy. Gumapang si Natalia kay Kidlat at niyakap ito habang nangangatog ang hayop. Malalim ang mapaso sa kanyang likod. Ang kaamoy, nesunok na buhok ay pumuno sa hangin. Babayaran kanila sa ginawa nilang ito, bulong niya na may basag na boses. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Dumating ang veterinaryo sa pagsikat nga araw.
Siya ay isang batang lalaki sa bayan, kapitbahay na nakarinig ng balita at dumating nang walang tumawag sa kanya. Nagtrabaho siya sa loob ng 3 oras sa pagpapagaling ng paso ni Kidlat habang hinahawakan ni Natalia ang ulo ng hayop upang panatilihin itong tahimik. Mabubuhay siya, sabi niya sa wakas habang pinupunasan ang kanyang kamay ng basahan. Ngunit ang peklat ay magiging permanente. Ang buong kaliwang bahagi ng likod ay mamarkahan. Wala akong pakialam sa mga peklat. Gusto ko lang siyang mabuhay. Kailangan niya ng pahinga, gamot at araw-araw na pagpapagaling. Sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. Iiwanan ko ang lahat ng kailangan. Wala kang utang sa akin. Nagulat na tiningnan siya ni Natalia. Bakit? Dahil alam ngang buong bayan ang ginagawa nga iyong mga kapatid sa iyo at ang ilan ay naniniwala pa rin sa hustisya. Dumating ang pulisya pagkalipas ng 1 oras. Sinuri ngang 2 opisyalang manggalabingang nasuno na kuwadra, kumuha nga litrato, natakpuan ang mga walang laman na kan na iniwan ni Emilio sa kanyang pagmamadali upang tumakas. Ito ay sinasadya. Sabi nga isa sa mga opisyal, may mabakas na ekseleran sa buong perimeter. May ideya ka ba kung sino ang maaring gumawa nito? Naalinlangan si Natalia. Alam niyang si Emilio ang gumawa. Ngunit ang pag-akusa ng walang direktang ebidensya ay maaring magpahirap sa kaso sa hukuman. May mga hinala ako, ngunit kailangan kong makipag-usap sa aking abogado bago gumawa ng formal na deklarasyon. Tumango ang maopisyal, kinuha ang kanyang madetali at nangako na mag-imbestiga. Nang gabing iyon, natulog si Natalia sa tabi ni Kidlat sa kung ano ang natitira sa kuwadra. Kinantahan niya ito ngoyayin ang kanyang ama hanggang sa ipinikit ng hayop ang kanyang mata. Ang mapaso sa kanyang likod ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mananalo tayo sa labang ito, bulong niya, para sa iyo, para sa tatay ko, para sa lahat ng sinaktan nila. Mananalo tayo. 1 linggo matapos ang sunok, isang eleganteng babae ang dumating sa lupain sakay ng taksi. Nakasuot siya nga madilim na asul na damit, salamin sa araw at may dala siyang bag na mas mahal pa kaysa sa bahay na yero kung saan natutulog ngayon si Natalia. Natalia Reyes, sino ang nagtatanong? Tinanggal ng babae ang kanyang salamin. Mayroon siyang berdeng mata, maputing balat at isang ekspresyon na pinahalong takot at determinasyon. Ang pangalan ko ay Lorna. Ako ang asawa ni Ricardo. Bumakas ang mukha ni Natalia. Kung galing ka sa kanya, hindi ako galing sa kanya. Galing ako sa kabila niya. Tiningnan ni Lorna ang paligid. Sinisigurado na sila lang ang makasama. Maari ba tayong mag-usap sa loob? Umupo sila sa bahay na yero. Inalok siya ni Natalia ng tubig. Iyon lang ang mayroon siya. Tinanggap ni Lorna ng walang reklamo. 15 taon na akong kasal sa iyong kapatid, simula niya. 15 taon na ang pagtitiis ko sa kanyang panghihiya, sa kanyang pagtataksil, sa kanyang maruming negosyo. Nanatili ako dahil natatakot ako. Takot na mawala ang aking maanak, takot na mawalan ng anuman. Ngunit ang ginagawa nila sa iyo, ang suno, sobra na iyon. May ebidensya ka ba na si Emilio ang nagdulot ng suno? Wala, ngunit may mas malala pa ako. Kinuha ni Lorna ang telepono mula sa bag. May recordings na mausapan ni Ricardo 6 na buwan na ang nakakaraan ng buhay pa ang iyong ama. Pakiramdam ni Natalia ay huminto ang kanyang puso. Anong uri ngang usapan? Nakausap ni Ricardo ang isang doktor. Gusto niyang bilisan ang mabagay. Namamatay ang iyong ama ng mas mabilis para makuha ang mana ng mas maaga. Sinasabi mo ba na tumanggi ang doktor, pansamantalang gumaling ang iyong ama at namatay ng natural ilang buwan pagkatapos? Ngunit naroon ang intention at nasa akin ang mga ebidensya. Inilagay ni Lorna ang telepono sa mesa. Kailangan ko ang garantiya na poprotektahan mo ako kung gagamitin ko ito, na hindi makukuha ni Ricardo ang aking maana o iwanan akong walang-wala. Kaya mo bang ibigay yon sa akin? Tiningnan siya ni Natalia ng mataman. Ibinibigay ko ang aking salita. Pinakinggan ni Natalia ang mga recordings ng gabing iyon. Malinaw na boses ni Ricardo. Doktor, alam mong walang kalidad ng buhay ang aking ama. Bawat araw na lumilipas ay isang araw ng pagdurusa para sa kanya at sa totoo lang, isang hindi kinakailangang gastos para sa pamilya. May mga paraan para mapabilis ang proseso, mga discreet na paraan. Sumagot ang boses ng doktor ng maingat. Ang hinihiling mo sa akin ay ilegal, Ginong Reyes. Hindi ako maaring sumali sa ganung bagay. Hindi ako humihiling na gumawa ka nga anuman ng direkta. Tumingin ka lang sa ibang direksyon. Itigil ang pagbibigay nga ilang gamot.
Huwag manghimasok kung may mga komplikasyon. Paumanhin, ngunit nanumpa ako. Lahat ng sumpa ay may presyo, doktor. Hindi sa akin, paumanhin. Natapos dun ang recording, ngunit mayroon pa. Iba pang mapag-usap kung saan nagtatalo si Ricardo kay Emilio tungkol sa problema ng matanda at kung paano magiging mas madali ang lahat kung mamatay na lang siya. Pinatay ni Natalia ang telepono. Nakaramdam siya ng pagduduwal. Ang sarili niyang kapatid ay nagtangkang bilisan ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi niya ito nagawa, ngunit ang intensyon ay nadokumento. Ito ay ebidensya ngang isang bagay na nakakatakot. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Ati, Santos, may bago ako, isang malaking bagay. Gaano kalaki, sapat para sirain si Ricardo, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ito ay maaring tanggapin bilang ebidensya. Ipadala mo sa akin, susuriin ko ito ngayong gabi. Pagkatapos makipag-usap, nanatili si Natalia na nakatingin sa mga bituin mula sa basag na bintana na bahay na yero. Ang kanyang ama ay namatay dahil sa natural na dahilan. Kinumpirma ito nga doktor. Ngunit ang pagkaalam na hiniling ni Ricardo ang kanyang kamatayan, na sinubukan niyang bilhin ito, binago nito ang lahat. Ang gira ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya, para sa alaala ni Don Alejandro. Para sa lahat ng tiniis niya ng tahimik habang naghihintay ang kanyang maanak na tilam nga buitre. Ang pagdinig para sa paglalahat ng mga ebidensya ay naka-schedule para sa isang Martes. Dumating si Natalia kasama si Ati Santos at isang folder na puno ng mga authenticated na dokumento. Inaasahan niya ang isang mahirap ngunit kayang-kayang araw. Hindi niya inaasahan ang sumunod. Humiling ng permiso si Ati Valdez bago pa man may lahat ni Ati Santos ang kanyang maebidensya. Ang kagalang-galang na hukom, bago magpatuloy sa karaniwang pamamaraan, nais ng aking makinakatawan na maglahad ng isang ebidensya na nagbabago ng malaki sa kalikasan ng kasong ito. Kumunot ang noong hukom, magpatuloy. Kumuha si Valdez kang isang dokumento mula sa kanyang briefcase at ibinigay ito sa kalihimgang hukuman. Ang hawak mo ay isang pagsusuri ng DNA na isinagawa ng isang specialized medical laboratory sa Makati. At ang mga resulta ay nagpapakita na ang binibining Natalia Reyes ay hindi nakabahagingang genetic material sa namayapang si Don Alejandro Reyes, puno ang bulungan ang silit. Pakiramdam ni Natalia ay bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang nga paa. Sa madaling salita, patuloy ni Valdez na may halos hindi napapansing ngiti. Ang respondent ay hindi tunay na anak ng testador. Sa makatuwid, anumang mana na kanyang inangkin ay walang bisa sa batas. Wala siyang legal o blood tea sa pamilya Reyes. Ngumiti si Fermina mula sa kanyang upuan. Tumango si Ricardo nang halos hindi napapansin. Hinampas ni Emilio ang mesa na tila nagdiriwang ng isang gol. Tumayo si Ati Santos. Objection, ang dokumentong iyan ay hindi ibinahagi sa depensa. Wala kaming pagkakataon na suriin ang authenticity nito. Ang dokumento ay mayos na certified. Sagot ni Valdez. Maari ninyo itong suriin kung gusto ninyo. Ngunit malinaw ang maresulta. Sinuri ng hukom ang papel. Tiningnan si Natalia. Binibining Reyes, mayroon ka bang sasabihin tungkol dito? Binuksan ni Natalia ang kanyang bibi, ngunit walang lumabas na tuno. Lahat ng kanyang binuo, lahat ng kanyang ipinaglaban, biglang nakasabit sa alanganin. Ang kagalang-galang na hukom, singit ni Ati Santos. Hinihiling namin ang isang recess upang suriin ang pinaghihinalaang ebidensyang ito. Tumango ang hukom. Pinagbibigyan, magpapatuloy tayo sa isang linggo. Lumabas si Natalia sa hukuman nang hindi tumitingin sa sinuman. Sinasabi ng dokumento na hindi siya anak ng kanyang ama at kung totoo iyon, mawawala sa kanya ang lahat. Hindi natulog si Natalia sa loob ng 3 araw. Nananatili siyang gising na nakatingin sa bubong na yero. Inulit ang bawat sandali ng kanyang buhay kasama ang kanyang ama. Ang linggo sa hacienda nung bata pa siya. Ang hapon na tinutulungan siya sa mga account nang wala ng ibang gustong gawin, ang magabi sa ospital na kinakantahan siya para makatulog, lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Hindi siya ang kanyang anak. Tinawagan siya ni Ati Santos sa 3 araw. Nakahanap ako ng isang bagay tungkol sa laboratorio na iyon, ang sinasabing gumawa na pagsusuring DNA. Ano ang natuklasan mo? Isinara ito 2 taon na ang nakakaraan. Ang may-ari ay nasa bilangguan dahil sa fraud. Pinipirata niya ang mga resultang medikal para sa sinumang magbayad ng sapat. Pakiramdam ni Natalia ay bumalik ang hangin sa kanyang baga. Kung gayon, peke ang dokumento.
Marahil, ngunit kailangan nating patunayan iyan. Mako-kontrata ako ngang isang independent laboratory upang gumawa ngang bagong pagsusuri, isang totu, certified ng gobyerno na walang sinuman ang makakawestiyon. Gaano katagal iyan? 2 linggo minimum. Sa ngayon, kailangan nating maktis. Binaba ni Natalia ang telepono at tiningnan ang kwadra kung saan nagpapahinga si Kidlat. Ang makapaso sa kanyang likod ay gumagaling, ngunit ang makapaklat ay nakikita na. Permanenteng marka ngang kung ano ang kaya ngang kanyang makapatid na gawin. Pinili ako ngang tatay ko, bulong niya sa kawalan. Iniwan niya sa akin ang lahat ng ito dahil alam niya kung sino ako. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng pekeng papel, alam ko ang katotohanan, ngunit isang maliit na pagdududa ang patuloy na lumalaki sa kanyang isip. Paano kung totoo ang dokumento? Paano kung itinagorin ng kanyang ama ang sikretong iyon? Isang paraan lang ang alam niya. Kailangan niyang bumalik sa diary. Kailangan niyang basahin ang hindi pa niya nababasa. Gumugol si Natalia ng ilang oras sa pagsusuri ng bawat pahina ng diary ng kanyang ama. Naghahanap siyang isang bagay, anumang bagay na magpapatunay sa kanya na siya ay anak ng kanyang ama. Ngunit hindi kailanman isinulat ni Don Alejandro ang tungkol dito ng direkta. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mapagbisita, sa kanyang pagmamahal sa kanya, kung paano siya naiba sa iba. Hindi niya kailanman binanggit ang dugo o DNA at pagkatapos ay nagpasya siyang mag-imbestiga sa ibang paraan. Kung peke ang dokumento, dapat ay may bakas. Tinawagan niya si Ati Santos. Kailangan mong imbestigahan kung sino ang nagbayad para sa pagsusuri ng DNA na iyon. Ang laboratorio ay sarado, ngunit may isang tao ang kailangang makipag-ugnayan sa may-ari, sa bilangguan o sa kanyang mafadating empleyado. Iyan ay komplikado. Nangangailangan ito ngang access sa mga bank record. Gawin mo, anuman ang halaga. Pakalipas ngang 3 araw, tinawagan siya ni Ati Santos na may balita. Natagpuan ko ang bakas. Ang bayad ay nagmula sa isang corporate account sa pangalan ng distributor ng sapatos ng kabayo, Inch. Pamilyar ba sa iyo iyan? Hindi ito isang ghost company, ngunit ang rehistradong legal na kinatawan ay kamag-anak ni Valdez, ang abogado na iyong kapatid. At mayroon pa, ang account ay nakatanggap ng transfer ilang araw bago mula sa isa pang kumpanya na tinatawag na Kabayo ng Lambak. Nakilala ni Natalia ang pangalan na iyon. Iyan ang kumpanya ni Fermina. Tama, at ang iyong kapatid ay nagbayad para sa isang pekeng dokumento upang alisin ang mana sa iyo. Kumpleto na ang bakas natin. Ipinikit ni Natalia ang kanyang mamata. Fermina, laging si Fermina, ang pinaka nagliliit sa kanya, ang hindi kailanman nawawalan ng pagkakataon na ipahiya siya. Ngayon ay gumawa siyang isang malaking krimen para sirain siya. Maari nating gamitin ito sa korte? Maari. At gagawin natin. Ngunit teka, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Ano? Habang iniimbestigahan ko ang kumpanya ni Fermina, nakahanap ako ng mga irregularidad marami. Sa tingin ko tama ang iyong ama sa kanyang diary. Matagal nang nagnanakaw ang iyong kapatid at nagiwan siya ngang bakas na akala niya ay hindi nakikita. Bumalik si Natalia sa diary ng gabing iyon. Nabasa na niya ito ng maraming beses. Ngunit pakiramdam niya ay may nawawala. Ang kanyang ama ay isang masigasig na tao. Kung iniwan niya ang notebook na iyon bilang ebidensya, dapat ay may higit pa at sinuri niya ang black leather cover ng maingat. Ito ay luma na. May nakabaluktot na sulok at mansa ng kahalumigmigan. Ipinaikot niya ang kanyang mga daliri sa loob na gilid at nakaramdam ng kakaibang bagay, isang maliit na bukol sa pagitan ng balat at ng karton. Gamit ang isang kutsilyo sa kusina, maingat niyang binalatan ang loob. Sa loob ay may 3 nakatuping papel na dilaw na dahil sa panahon. Ang unang papel ay may petsa ng 40 taon na ang nakakaraan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay bata, matatag, nang walang pangingining ng katandaan. Ngayon ay kinumpirma ko ang pinaghihinalaan ko sa loob ng ilang buwan, hindi ko anak si Fermina. Nagpatest ako ng lihim nang siya ay 2 taong gulang. Malinaw ang resulta. Nagkaroon ng romansa si Raquel habang ako ay naglalakbay. Ang lalaki ay si Mang Pedro Ling, ang foreman na nagtrabaho hito bago si Mang Ben. Huminto si Natalia sa pahinga sandali. Hinarap ko si Raquel. Umiyak siya, huminging ng tawad. Nagmakaawa siya na huwag ko siyang iwan. Sinabi niya na ito ay isang pagkakamali, na hindi na niya kailanman nakita muli ang lalaki. Pinaniwalaan ko siya, o gusto kong paniwalaan siya. Nagpasya akong manatili, nagpasya akong palakihin si Fermina bilang akin.
pinaalis ko si Mang Pedro at binayaran siya para hindi ko na kailanman pinag-usapan ito. Ang pangalawang papel ay nagpatuloy. 20 taon na ang lumipas simula noon. Lumaki si Fermina nang hindi alam ang katotohanan. Trinato ko siya tulad ng iba. Marahil ay mas mabuti pa dahil pakiramdam ko ay kailangan kong magbayad ng isang bagay. Ngunit pinili niya na maging kung sino siya. Ang tugo ay hindi nagtatakta ne kapalaran. Ang mga desisyon ang nagtatakta. Ang ikatlong papel ay ang pinakabago. Nanginginig ang sulat kamay, palatandaan na isinulat ito ni Don Alejandro sa kanyang huling nga buwan. Kung binabasa ito ni Natalia, nangangahulugang gumana ang pagsubok at nangangahulugang inalagaan niya si Kidlat ng may pagmamahal na inaasahan ko. Nangangahulugang natakpuan niya ang lahat ng itinago ko para sa kanya. Kinailangan ni Natalia na punasan ang kanyang luha upang magpatuloy sa pagbabasa. Gusto kong malaman mo, anak, na hindi ako kailanman nagduda na ikaw ay akin. Mula nang ipinanganak ka, nakita ko sa iyong mata ang parehong tingin na nakikita ko sa aking ina, ang parehong kabutihan, ang parehong tahimik na lakas. Ikaw ang aking dugo, ang aking tunay na mana. Hindi alam ni Fermina at marahil ay hindi niya kailanman dapat malaman, ipinaubaya ko iyan sa iyong pahuhusga. Ngunit kung susubukan niyang kunin sa iyo ang sa iyo, kung susubukan niyang sirain katulad ng pagsira niya sa iba, kung gayon, gamitin mo ang katotohanan ito. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang depensa. May pagkakaiba. Namatay si Mang Pedro Lim 10 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa kalsada. Dinala niya ang sikreto sa libingan, ngunit itinago ko ang orihinal na DNA test. Nasa safe sila sa aking opisina na walang gumagamit dahil akala ng lahat ay walang laman. Ang kombinasyon. Iyan ang iyong karawan. Natapos si Natalia sa pagbabasa at nanatiling walang kibo sa loob ng mahabang minuto. Alam ng kanyang ama ang lahat. Itinago niya ito ngang 40 taon upang protektahan ang isang pamilya na hindi karapat-dapat at sa huli ay iniwan niya sa kanya ang mga kagamitan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Salamat tatay, bulong niya sa papel na may mansangang luha. Hindi kita bibiguin. Kinabukasan naglakbay si Natalia sa pangunahing hacienda. Alam niyang wala ang kanyang kapatid. May mapulong si Ricardo sa Makati tuwing Martes. Ginugugol ni Emilio ang umaga sa makural ng baka at bihirang dumating si Fermina bago magtanghali. Pumasok siya sa service door na laging bukas. Amoy lumang kahoy at mga alaala ang bahay. Umakyat siya sa opisina ang kanyang ama. Nakita niya ang silit na walang humawak mula nang siya ay mamatay. Nasa sulok ang safe sa likod ang isang dusty bookshelf. Ito ay maliit, luma. Nauri na binubuksan gamit ang numeric combination. Ipinasok ni Natalia ang kanyang kaarawan. Agosto 15, 1989. Bumukas ang pinto ng may click. Sa loob ay may makapal na Manila envelope. Binuksan niya ito ng may nanginginig na mga kamay. Naglalaman ito ngang dalawang bagay, ang orihinal na resultang DNA test ni Fermina na may petsa 40 taon na ang nakakaraan at isang selyadong sulat na nakadirekta sa kanya. Natalia, kung nabasa mo ito, nangangahulugang gumana ang aking matagubilin. Alam kong ikaw ang makakarating dito, hindi dahil mas matalino ka kaysa sa iyong makapatid, kundi dahil mas pasensyosa ka, mas mapagmahal, mas handang tumingin kung saan ayaw tumingin ng iba. Iniwan ko sa iyo si Kidlat dahil magkatulad kayo. Pareho kayong hinusgahan ng hindi makatarungan at pareho kayong kinamumuhian ng mga hindi nakakakilala sa inyo. At pareho kayong mas mahalaga kaysa sa iniisip ng sinuman. Ang pagsubok ng kabayo ay hindi isang hanyong palaisipan, ito ay isang filter. Tanging ang sinumang may tunay na pagmamahal sa puso ang mag-aalaga ng isang hayop na gustong mamatay ng lahat. Tanging ang ganong tao ang maglalaan ngang oras upang linisin ang kanyang makuko, upang suriin ang kanyang sapatos, upang matuklasan ang itinago ko. Ibinenta sana ngang iyong makapatid si Kidlat sa unang linggo. Iniligtas mo siya at sa pagliligtas sa kanya, iniligtas mo ang iyong sarili. Bumalik si Natalia sa lupain na may dokumento na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Nakita niya si Mang Ben na nahihintay sa kanya sa tabi ng kuwadra na may nag-aalalang ekspresyon. Nasaan ka? Ilang oras na kitang hinahanap. Napunta ako upang kumuhang isang bagay na iniwan sa akin ng tatay ko. Ipinakita niya ang papeles. Binasa ni Mang Ben ang ito ng tahimik. Ang kanyang matandang nga mata ay lumuluha sa bawat linya. Kung gayon, totoo pala, palagi kaming naghihinala ng nga nagtatrabaho sa hacienda. Si Fermina ay walang kamukha sa pamilya,
Ngunit trinato siya ni Don Alejandro tulad ng iba, kaya hindi namin kailanman sinabi ang anuman. Minahal siya ni tatay ko, sa kabila ni lahat. Pinalaki niya siya, pinagaral. Ibinigay ang lahat ni kanyang mayroon at siya pa rin ang nagtaksil. Dahan-dahang tumango si Mang Ben. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi nakasalalay sa dugo, ngunit ang pagmamahal ng isang anak ay nakasalalay sa kanyang madesisyon. Nakamali si Fermina. Inilagay ni Natalia ang madokumento sa isang waterproof bag na itinago niya sa ilalim ng isang lumuwak na tabla sa kwadra. Ngayon ay naiintindihan ko na ang lahat, Mang Ben. Hindi aksidenteng iniwan sa akin ng tatay ko ang isang lumang kabayo. Iniwan niya sa akin ang isang pagsubok. Gusto niyang malaman kung kaya kong mahalin ang isang bagay na ayaw mahalin ng iba at gusto niyang tiyakin na ang mana ay mapupunta sa karapat-dapat. At naipasa mo ang pagsubok, naipasa ko ang pagsubok. Tiningnan ni Natalia si Kidlat na nagpapahinga sa kanyang sulo na may mapaklat na kumikinang sa ilalim ng araw. Ngayon, kailangan na lang na maintindihan din iyan ng hukom. Sa araw na huling paktineh, puno ang silit. Ang kasong Reyes, laban kay Reyes, ay nakakuha ng atensyon ng kalahating probinsya. Mga mamahayag, mga mausisa at mga kapitbahay ng bayan ang sumakop sa bawat upuan na magagamit. Pumasok si Natalia kasama si Ati Santos. Nakasuot siya ng parehong puting blusa mula sa unang pagdinig. Ngunit ngayon ay iba ang kanyang lakat, nakatuwid ang likod, matatak ang tingin. Nasa kanilang mapwesto na ang kanyang makapatid, nakukunwari si Richardo na kalmado. Ngunit pinapalo niya ang kanyang daliri sa mesa. Tiningnan ni Emilio ang pinto na tila gustong tumakas. May malalim na eye bags si Fermina at hindi sapat ang makeup para itago ang kanyang nerbiyos. Umupo ang hukom. Ipagpatuloy natin ang kaso 28+47. Hiniling ng depensa na maglahat ng bagong ebidensya. Magpatuloy. Tumayo si Ati Santos. Ang kagalang-galang na hukom sa nakaraang pagdinig. Naglahad ang nagrereklamo na isang pinaghihinalaang pagsusuri na DNA na kinuwestiyon ang pagiging anak na aking kliyente. Inimbestigahan namin ang dokumentong iyon at natuklasan na ito ay mapanlinlang. Nagprotesta si Valdez. Iyan ay isang seryosong akusasyon ng walang batayan. May batayan ako. Ibinigay ni Ati Santos ang isang folder sa kalihim. Ang laboratorio na sinasabing nagsagawa ang pagsusuri ay isinara 2 taon na ang nakakaraan. Ang mayari nito ay nagsisilbi ang sentensiya dahil sa pagpeke ang mga dokumento ang medical. Oh, at mayroon kaming bank trail na nagpapakita na ang bayad para sa pekeng pagsusuri ay nagmula sa isang kumpanya na kontrolado ni Ginang Fermina Reyes. Punong ng bulungan ang silit. Namutla si Fermina. Bukod pa rito, patuloy ni Ati Santos, hinihiling namin na magsagawa ng bagong pagsusuri ng DNA sa lahat ng partido na kasangkot. Ang mga resulta ay nagawa na ang isang laboratorio na certified ng gobyerno federal. Nasa loob ito ng selyadong sobre na ito, ibinigay niya ang sobre sa hukom na sinuri ito ng may seryosong ekspresyon. Mayroon bang mga pagtutol ang nagrereklamo? Tiningnan ni Valdez ang kanyang mga kliyente. Umiling si Ricardo ng halos hindi napapansin. Wala, kagalang-galang na hukom. Kung gayon, bubuksan natin ang mga resulta. Hindi. Bago pabuksan ng hukom ang sobre, humiling muli ang salita si Ati Santos. Ang kagalang-galang na hukom, mayroon ding isang karagdagang saksi na gustong magpatoto. Ang kanyang testimonya ay mahalaga upang maitatag ang pattern ng pag-ugali ng nagrereklamo. Sino ang saksi? Si Lorna Reyes, asawa ni Ricardo Reyes. Tumayo si Ricardo nang bigla. Objection! Ang aking asawa ay hindi maring magpatoto laban sa akin. Ang spousal privilege ay hindi nalalapat. Sa mga kasong fraud at malalang krimen, kalmadong sumagot si Atu Santos. Ang Ginang Reyes ay narito ng kusang loob. Isinasaalang-alang itong hukom, tinanggap ang testimonya. Pumasok ang saksi. Pumasok si Lorna sa isang pinto sa gilid. Iniwasan niyang tingnan si Ricardo habang naglalakad patungo sa stand. Nanginig ang kanyang makamay, ngunit matatag ang kanyang boses nang ipasumpa siya ng kalihim. Ginang Reyes, simula ni Ati Santos, maari mo bang ilarawan sa hukuman ang mapag-usap na narinig mo sa pagitan ng iyong asawa at iba pang tao tungkol sa namayapang si Don Alejandro Reyes? Huminga ng malalim si Lorna. Nakausap ngang aking asawa ang isang Dr. Nam na buwan bago mamatay ang aking biyenan. Inalok niya itong pera para pabilisin ang kanyang pagkamatay. Tumanggi ang doktor, ngunit ni-record ko ang pag-usap. Sumabog ang eskandalo sa silid.
Sumigaw si Ricardo na kasinungalingan iyon. Sinubukan ni Emilio na tumayo, ngunit pinigilan siya nga guardia. Nanatiling walang kibo si Fermina na tila huminto sa pahinga. Nasa akin ang mga recordings, patuloy ni Lorna. Pinapatunayan nito na sinubukan ng aking asawa na bilisan ang pagkamatay ng kanyang sariling ama para mas mabilis na mamana. Alam ko rin na ang aking bayaw na si Emilio ang nagdulot ng sunok na muntik ng pumatay kay Natalia ilang linggo na ang nakakaraan. Paulit-ulit na hinampas ng hukom ang kanyang gaffel. Order! Order sa silid! Nang bumalik ang katahimikan, tiningnan ng hukom si Ricardo ng may matigas na mga mata. Ginoong Reyes, ang narinig mo ay napakaseryosong akusasyon. Magpapatuloy tayo sa pagbubukas ng mga resulta ng DNA at pagkatapos ay haharapin ang mga bagong elementong ito. Binuksan ng hukom ang selyadong sobre ng may sadyang kabagalan, ganap na katahimikan sa silid. Naririnig ni Natalia ang tibo ng sarili niyang puso. Ang mga resulta ng pagsusuri ng DNA na isinagawa ng National Forensic Genetics Laboratory na sertipikado ng Department of Health ay ang mga sumusunod. Binasa niya ng malakas, Natalia Reyes, pagkakatugma ng genetik kay Alejandro Reyes na kinumpirma sa 99.97%. Conclusion, beripikado ang relasyon ng biological na ama at anak. Pakiramdam ni Natalia ay bumalik ang hangin sa kanyang baga at bumuhos ang luha ng hindi niya mapigilan. Siya ang anak ng kanyang ama, palagi siyang ganon, ngunit hindi patapos ang hukom. Fermina Reyes, pagkakatugma ng genetik kay Alejandro Reyes, 0%. Konklusyon, walang biological na relasyon sa pagitan ng mga partido. Ang sigaw ni Fermina ay tumagos sa hangin na tila isang kutsilyo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na may gulo ang mukha. Kasinungalingan iyan. Anak niya ako. Palagi akong anak niya. Order. Hinampas ng hukom ang gaffel. Ginang kontrolin ang iyong sarili o tatanggalin ka sa silid. Lumuhod si Fermina. Nanginig ang kanyang katawan na may mahigbi na hindi na niya sinubukang pigilan. Mahal ako ni tatay. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng luha. Trinato niya ako tulad ng lahat. Hindi niya kailanman sinabi ang anuman. Tiningnan siya ni na Ricardo at Emilio nang hindi gumagalaw. Pinoproseso ang narinig nila. Ang kanilang kapatid, ang palaging kumikilos na tila mas mataas sa lahat, ay hindi kadugo. Nahintay ang hukom na tulungan ng magwardiya si Fermina na makabalik sa kanyang upuan. Sa fiyungam ebidensya na ipinakita, ang korte na ito ay nagpasya na ang demanda para sa fraud laban kay Natalia Reyes ay binawi. Ang ari-arian ng korporasyon na ang pamana, lambak, ay lehitimong pag-ari ni Binibining Reyes, huminto siya. Bukod pa rito, binubuksan ang investigasyon laban kay Ricardo, Emilio at Fermina Reyes para sa mga krimen ng pagpeke ng dokumento, judicial fraud at attempted homicide. Sila ay mananatili sa ilalim ng custody hanggang matapos ang investigasyon. Lumapit ang magwardiya sa tatlong magkakapatid. Sumigaw si Ricardo na tawagan ang kanyang abogado. Nagpupumiglas si Emilio. Wala nang lakas si Fermina para lumaban. Nakita ni Natalia silang lumabas na nakaposas isa-isa. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan, tanging isang malalim na kawalan kung saan dati ay may sakit. Pagkalipas ng 3 buwan, nakaupo si Natalia sa tabi ni Kidlat sa hacienda na ngayon ay pag-aari niya. Tapos na ang makaso. Sina Ricardo at Emilio ay humaharap sa makasong kriminal na magpapanatili sa kanila sa bilangguan sa loob ng maraming taon. Nawala na si Fermina sa probinsya, hindi kayang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Si Mang Ben ay nanatili sa kanyang tabi ng mas higit pa sa pamilya kaysa sa empleyado. Nakatanggap si Lorna ng proteksyon na ipinanggako ni Natalia at nagsisimula ng bagong buhay na malayo kay Ricardo. Ngunit may isang bagay na hindi pa nagagawa ni Natalia, isang bagay na itinago niya para sa sandaling ito. Kinuha niya ang diary ng kanyang ama at binuksan ito sa huling pahina. Ang hindi niya kailanman nabasa dahil gusto niyang maghintay hanggang matapos ang lahat. Nangingini ang sulat kamay ni Don Alejandro, palatandaan na isinulat niya. Ang salitang iyon malapit na sa katapusan. Natalia, kung binabasa mo ito, anak, dahil ginawa mo ang inaasahan ko, inalagaan mo si Kidlat nang walang gustong gumawa, natakpuan mo ang itinago ko, lumaban ka sa iyong mga kapatid at nanalo ka, ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay pa, isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman. Nang madiagnose kang lagnat na iyon sa edad na 3, sinabi ng mga doktor na hindi ka mabubuhay. Ginugol ko ang 3 gabi sa ospital na nagdarasal sa unang pagkakataon sa buhay ko.
Ipinangako ko sa Diyos na kung ililigtas ka niya, ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking mga araw sa pagprotekta sa iyo. Niligatas ka at tinupad ko ang aking pangako, lahat ng ginawa ko. Ang nga nakatagong ari-arian, ang diary na may maebidensya, ang sapatos ng kabayo ni Kidlat, ay upang tiyakin na walang sinuman ang makakakuha sa iyo nararapat sa iyo. Alam kong susubukan kang sirain na iyong makapatid ka pa. Wala na ako at kaya iniwan ko sa iyo ang maarmas para ipagtanggol ang iyong sarili. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan ay wala sa anumang dokumento. Nasa kung sino ka. Ang iba pang apat ay naghihintay sa aking kamatayan, ikaw ay naghihintay sa aking pagaling. Bawat beses na binibisita mo ako, tinatanong mo kung ano ang pakiramdam ko, hindi kung makano ang iwan ko sa kanila. Iyan ang nag-iisang mananamahalaga, anak. Isang puso na marunong magmahal ng walang hinihintay kapalit. Lahat ng iba ay papel lang. Mahal kita magpakailanman, ang iyong ama. Isinara ni Natalia ang diary at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mapisngi habang ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapaliwanag sa hasyenda. Lumapit si Kidlat ng bahagyang pilay. Ang mapaklat sa kanyang likod ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang liwanag. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Natalia na tila alam niya eksakto kung ano ang kailangan niya. Nagtagumpay tayo, bulong niya, hinahaplos ang kanyang lig. Tama ang tatay ko sa ating dalawa. Walang gustong iba sa atin, ngunit mayroon tayo sa isa't isa. Humihinga ang hangin mula sa lambat na. Nagdadala na amoy ngam gabukirin na ngayon ay sa kanya na. Sa isang lugar sa lupain na iyon ay nakalibing ang kanyang ama, ang lalaking nagtagonam nga sikreto sa loob ng 40 taon upang protektahan ang mamahal niya. Tumayo si Natalia at naglakad patungo sa pangunahing hasyenda na sinusundan ng dahan-dahan ni Kidlat. Maraming trabaho ang dapat gawin, mga ari-arian na dapat pamahalaan, mga desisyon na dapat gawin, isang bagong buhay na dapat buuin. Ngunit bago pumasok, tumingin siya sa langit sa huling pagkakataon. Salamat tatay, sa lahat. Ang hangin ay tila sumagot sa kanya, mahinahon na tila isang haplos.